Election guidelines sa pagsasagawa ng halalan para sa Board of Directors at iba pang elective officers. Article 1. General Provisions. Section 1. Applicability. Ang election guidelines na ito ang magsisilbing opisyal na patakaran at gagabay sa pagsasagawa ng halalan ng Caritas et Labora Human Resource Service Cooperative, partikular sa eleksyon ng Board of Directors at iba pang elective officers ng kooperatiba. Section 101. Definition of terms. Para sa malinaw, pare-pareho at tamang interpretasyon ng mga terminong ginagamit sa mga guidelines na ito, ang mga sumusunod na salita at parirala ay binibigyang kahulugan bilang mga sumusunod. Associate member, tumutukoy sa mga kasapi na walang karapatang bumoto at mahalal at may limitadong karapatan, pribilehiyo at panahon ng pagiging miyembro alinsunod sa bylaws ng kooperatiba, Republic Act No. 9520 o Philippine Cooperative Code of 2008 at sa mga kaukulang implementing rules and regulations. Audit Committee, tumutukoy sa komiteng inihalal ng General Assembly na may tungkuling magsagawa ng audit, suriin ang performance, at i-monitor ang sapat at epektibong management at control systems ng kooperatiba. Board of Directors, tumutukoy sa grupo o lupon na pinagkatiwalaan ng pamamahala at pangangasiwa ng mga gawain ng kooperatiba, alinsunod sa Articles of Cooperation at bylaws nito. Election, tumutukoy sa proseso ng pagpili o paghahalal ng mga miyembro ng Board of Directors at iba pang elective officers sa pamamagitan ng secret ballot. Election Committee, tumutukoy sa komiteng inihalal ng general membership alinsunod sa bylaws ng kooperatiba na may pananagutan sa paghahanda, pagsasagawa, pangangasiwa at pagkontrol ng buong proseso ng eleksyon. Election Precinct, tumutukoy sa itinakdang lugar o silid sa loob ng voting center kung saan ang mga member workers na kabilang sa isang partikular na distrito o teritoryo ay rehistrado at maaaring bumoto. General Assembly, tumutukoy sa buong kasapian ng kooperatiba na legal na nagtitipon upang isagawa ang lahat ng karapatan at obligasyon ng kooperatiba alinsunod sa RA No. 9520 Articles of Cooperation at Bylaws, provided na para sa mga kooperatibang may malawak at kalat-kalat na kasapian, ang General Assembly ay maaaring binubuo ng mga delegate na inihalal ng bawat sektor, chapter o distrito ayon sa mga patakaran ng Cooperative Development Authority. Master List of Voters, tumutukoy sa opisyal na listahan ng mga bona fide member workers na kwalipikadong bumoto sa eleksyon. Precinct Election Committee, tumutukoy sa komiteng binuo at pinangangasiwaan ng ELECOM upang tumulong sa pagsasagawa ng eleksyon sa precinct level. Regular Member, tumutukoy sa isang natural person o member worker na may karapatang bumoto at mahalal at tinatamasa ang lahat ng karapatan at pribilehyo ng pagiging miyembro, alinsunod sa Cooperative Code. Screening Committee, tumutukoy sa maliit na unit na binuo at pinangangasiwa ng ELECOM na may tungkuling magsagawa ng final screening sa mga kwalifikasyon at diskwalifikasyon ng mga kandidato. Voter Member Entitled to Vote, tumutukoy sa isang bona fide member worker ng Caritas et Labora na may lahat ng kinakailangang kwalifikasyon at walang diskwalifikasyon at may karapatang bumoto alinsunod sa bylaws ng kooperatiba. Voting Center, tumutukoy sa itinakdang lugar sa bawat distrito kung saan isinasagawa ang eleksyon ng mga kinatawan sa Board of Directors, Audit at Inventory Committee, Election Committee at iba pang elective positions. Section 102, Dates of Election. Ang pagsasagawa ng eleksyon ay gaganapin sa mga tiyak na petsa na itinakda at nakasaad sa bylaws ng kooperatiba. Section 103, Notices of Election. Isang nakasulat na abiso hinggil sa pagsasagawa ng eleksyon ay ipapadala sa lahat ng member workers ng kooperatiba. Ang nasabing abiso ay maglalaman ng layunin, lugar, petsa at eksaktong oras ng eleksyon. Ang abiso ay papaskil din sa mga strategic na lugar ng kooperatiba, hindi bababa sa 2 linggo bago ang itinakdang petsa ng eleksyon. Ang written notice ay maaaring ihatid personal sa pamamagitan ng koreo o anumang opisyal na paraan ng komunikasyon ng kooperatiba. Bukod dito, maaaring gumamit ng print at o broadcast media kung kinakailangan upang masigurong maiparating ang abiso sa lahat ng kasapi.
Article 2, Eligibility to run and filing of certificate of candidacy. Section 201, Qualifications for the Board of Directors and Committee Members. Ang mga kwalifikasyon ng isang kandidato na tatakbo bilang member ng Board of Directors at ng mga committee members ay alinsunod sa mga probisyon ng bylaws ng kooperatiba. Board of Directors, ang sinumang regular member na may karapatang bumoto at may mga sumusunod na kwalifikasyon ay maaaring mahalal o magpatuloy bilang member ng Board of Directors. 1. May share capital na hindi bababa sa 50,000 pesos sa katapusan ng fiscal year bago ang susunod na eleksyon. 2. Walang record ng missed loan payments o delinquency sa loob ng isang taon bago ang susunod na eleksyon. 3. Aktibong miyembro deployed ng kooperatiba sa loob ng hindi bababa sa 2 taon. 4. Isang member in good standing sa loob ng nakaraang 2 taon. 5. Walang record ng poor service sa mga business partners o paglabag sa Code of Conduct ng kooperatiba bago ang susunod na eleksyon. 6. Nakapagsilbi na bilang miyembro ng alinmang appointed committee. 7. Na kumpleto o handang kumpletuhin sa itinakdang panahon ang mga kinakailangang education at training kung naaangkop. At 8. May iba pang kwalipikasyong itinakda sa Implementing Rules and Regulations ng RA 9520. Section 202, Voting and Candidacy Rights of Founding Members. Ang 16 individual na nakalista bilang founding members ng kooperatiba ay mananatiling may karapatan bumoto at tumakbo sa mga elective positions provided that sila ay nanatiling aktibong miyembro ng kooperatiba, hindi nila in-withdraw ang kanilang share capital mula sa kooperatiba, at wala silang nilabag na alinman sa mga provision ng mga umiiral na election rules at guidelines. Verification process. Ang election committee ay magsasagawa ng verifikasyon ng membership status ng mga founding members bago ang bawat eleksyon upang matiyak ang kanilang pagiging kwalipikado. Privileges and responsibilities. Ang mga founding members tulad ng lahat ng miyembro ng kooperatiba ay obligadong sumunod sa mga patakaran at alituntunin ng eleksyon sa paggamit ng kanilang karapatang bumoto at tumakbo sa anumang elective position. Section 205, Disqualifications. Ang sinumang miyembro na nasa alinman sa mga sumusunod na sitwasyon ay madidisqualify sa pagtakbo o pagpapatuloy bilang member ng Board of Directors o ng alinmang committee. May hawak na anumang elective position sa gobyerno maliban kung siya ay party list representative na opisyal ng kooperatibang kanyang kinakatawan. Ang mga Board of Directors ay hindi maaring humawak ng iba pang posisyon na direktang sangkot sa araw-araw na operasyon at pamamahala ng kooperatiba. May direkta o hindi direktang personal interest sa negosyo ng kooperatiba. That, na kapag absent sa 3 magkakasunod ng meetings o saya mahigit 50% ng lahat ng meetings sa loob ng 12 buwan, maliban kung may valid excuse na inaprubahan ng Board of Directors. Section 206, Filing of Certificate of Candidacy. Ang mga kwalipikadong miyembro ay dapat kumuha ng opisyal na Certificate of Candidacy form mula sa ELECSOM o Screening Committee. Matapos itong mapunan ng wasto, ang COC kasama ang lahat ng kinakailangang dokumento ay dapat isumite sa itinalagang opisina ng ELECSOM Screening Committee sa loob ng office hours, hindi lalampas sa 30 araw bago ang petsa ng eleksyon. Section 207, Requirements upon filing of Certificate of Candidacy. Ang lahat ng kandidato ay kailangang magsumite ng mga sumusunod kasama ang kanilang Certificate of Candidacy, biodata, annual physical examination na nagpapatunay na siya ay physically fit, na updated at hindi lalampas sa 1 taon bago ang eleksyon. Certification na siya ay member in good standing na inisyu ng Education and Development Committee. Section 208, Certificate of Candidacy Requirement. Walang kwalipikadong miyembro ng kooperatiba ang maaaring mahalal bilang board member, audit committee member o election committee member, maliban kung siya ay nakapaghain ng sworn certificate of candidacy alinsunod sa mga patakarang ito. Section 209, Screening Procedures. Ang application at screening ng mga kandidato ay isasagawa ayon sa mga sumusunod na proseso. Application 1.
Ang prospective applicant kandidato ay kukuha ng Certificate of Candidacy Form mula sa autorisadong miyembro ng ELECOM Screening Committee at pipirma bilang patunay ng pagtanggap nito. 2. Isusumite ng aplikante at o kandidato ang kanyang duly sworn Certificate of Candidacy kasama ang mga kinakailangang attachments na nakasaad sa mga guidelines na ito sa 3 kopya. 3. Ang ELECOM Screening Committee ay mag-acknowledge ng pagtanggap at itatala ang kompletong attachments, petsa at oras ng pagtanggap. Screening 1. Ang Screening Committee ay bubuuin mula sa mga kinatawan ng iba't ibang departamento ng Management Office na itatalaga ng CEO. Mula sa kanilang hanay, sila ay pipili ng Chairman, Vice Chairman at Secretary. Ang mga miyembro ng Screening Committee ay maaaring tumanggap ng representation allowance na ang halaga ay itinatakda at inaaprubahan ng Board of Directors. 2. Bukod sa mga kwalifikasyon at diskwalifikasyon na nakasaad sa bylaws, isa sa alang-alang din ng Screening Committee ang mga sumusunod na pre-qualification requirements: membership record status, petsa ng pag-apruba ng pagiging miyembro, member record status, tala ng pag-avail ng mga produkto at serbisyong kooperatiba, outstanding accountabilities o delinquencies sa kooperatiba, kasama ang halaga at petsa ng pagkakautang. Ang Screening Committee ay magtatakda ng pamantayan upang masunod ang mga pre-qualification requirements na ito. 3. Ang listahan ng mga na-screen at kwalipikadong kandidato ay isusumite ng Screening Committee sa ELECOM para sa pag-apruba. Posting of list of qualified candidates. Responsibilidad ng Election Committee na ipaskil ang listahan ng mga qualified candidates sa hindi bababa sa 5 lantad o conspicuous places sa bawat distrito 5 araw bago ang eleksyon. Section 210. Withdrawal or cancellation of Certificate of Candidacy. Walang Certificate of Candidacy na naihaya ng wasto ang ituturing na withdrawal or cancelled, maliban kung ang kandidato ay magsumite sa Election Committee ng sworn statement of withdrawal o cancellation hindi bababa sa 1 araw bago ang eleksyon. Article 3. Prohibited Acts of Candidates. Section 301. Prohibited Acts of Candidates. Ang Board of Directors sa pamamagitan ng Election Committee ay magtatakda at magpapatupad ng mga ipinagbabawal na gawain ng mga kandidato bago at habang isinasagawa ang eleksyon, kabilang dito ang mga sumusunod: vote buying and selling, pag-aalok, pagbibigay o pangakong pera, goods, pabor o anumang uri ng insentibo upang impluwensyahan ang boto ng mga miyembro. Unauthorized campaigning, pagsasagawa ng campaign activities lalabas ng opisyal na campaign period o sa mga hindi autorisadong lugar ayon sa itinakda ng Election Committee. Defamation and misinformation, pagpapakalat ng maling impormasyon, paninira ng kapwa-kandidato o paggawa ng mapanirang pahayag laban sa Election Committee. Use of cooperative resources, paggamit ng pondo, assets, kagamitan o tauhan ng kooperatiba para sa campaign purposes maliban kung may malinaw at nakasulat na pahintulot mula sa Election Committee. Coercion and intimidation, pananakot, pamimilit o hindi makatarungang pag-impluwensya sa mga miyembro upang bumoto para sa isang particular na kandidato. Multiple candidacies, pagtakbo sa mahigit sa isang elective position sa loob ng isang eleksyon. Conflict of interest, pagtanggap ng endorsements, donasyon o sponsorship mula sa mga individual o entity na maaring magdulot ng conflict of interest laban sa interes ng kooperatiba. Disrupting the election process, pagsasagawa ng anumang kilos na nagpapabagal, gumagambala o nakikialam sa maayos at mahinahong daloy ng eleksyon. Failure to comply with election rules, paglabag sa alinmang guidelines o direktiba ng Election Committee, kabilang ang hindi pagsusumite ng kinakailangang dokumento o hindi pagdalo sa mga mandatory briefings. Section 302. Investigation and Enforcement. Auto-filing of complaints. Anumang miyembro ng kooperatiba ay maaring magsumite ng nakasulat na reklamo laban sa kandidatong pinaghihinala ang lumabag sa artikulong ito. Ang reklamo ay dapat may kalakip na ebidensya at isumite sa Election Committee. Preliminary Investigation. Ang Election Committee ay magsasagawa ng paunang pagsusuri sa loob ng 3 araw mula sa pagtanggap ng reklamo upang matukoy kung ito ay may sapat na batayan. Kung ang reklamo ay walang sasay o kulang sa ebidensya, ito ay kaagad na ibabasura. C. Formal Inquiry.
Kung ang reklamo ay may sapat na batayan, magsasagawa ang election committee ng formal na investigasyon at bibigyan ng respondent ng pagkakataong ipresenta ang kanyang panig sa loob ng 5 araw mula sa i-aabiso. D. Decision making. Ang election committee ay maglalabas ng resolusyon sa loob ng 7 araw matapos ang pagtatapos ng investigasyon na magsasaad kung ang kandidato ay nagkasala at ang kaukulang parusa. Section 303 Penalties for Violation. Depende sa bigat o tindi ng paglabag, maaring ipataw ang mga sumusunod na parusa. Unang paglabag, nakasulat na babala at opisyal na reprimand. Ikalawang paglabag, diskwalipikasyon sa pagtakbo sa kasalukuyang election cycle. Malubhang paglabag, agarang diskwalipikasyon at maaring humantong sa suspension o expulsion sa pagiging miyembro ng kooperatiba, subject sa pag-aproba ng Board of Directors. Ang election committee ay may karapatang magrekomenda ng karagdagang parusa tulad ng pagkatanggal sa anumang leadership position sa kooperatiba o pagbabawal na makilahok sa mga susunod na eleksyon. Section 304, Appeal Process, Right to Appeal. Ang kandidatong napatunayang nagkasala ay maaaring magsumite ng nakasulat na apela sa Board of Directors sa loob ng 3 araw mula sa petsa ng pagtanggap ng desisyon ng Election Committee. Review and Final Decision. Susuriin ng Board of Directors ang apela at maglalabas ng pinal na resolusyon sa loob ng 5 araw mula sa petsa ng pagtanggap. Ang desisyon ng board ay final at executory. Article 4 Poll Clerks. Section 401, Appointment of Poll Clerks. Ang election committee ay mag-assign ng poll clerks sa bawat precinct upang tumulong sa maayos at mahinahong pagsasagawa ng eleksyon. Ang mga poll clerks ay i-appoint sa pamamagitan ng nakasulat na abiso mula sa ELECOM at gagampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng ELECOM. Section 402, Duties and Responsibilities of Poll Clerks. Ang mga poll clerks ay may mga sumusunod na tungkulin at responsibilidad. Precinct Review and Compliance. Tiyakin ang bawat precinct ay sumusunod sa election guidelines at procedures na itinakda ng ELECOM. Voter Assistance. Magbigay ng gabay at tamang impormasyon sa mga botante tungkol sa proseso ng pagboto, instructions sa balota at lokasyon ng precinct. Technical and Clerical Support. Tumulong sa verifikasyon ng registration details, pagsagot sa procedural questions, at pagresolba ng minor technical issues. Election Integrity and Monitoring. Magmasid sa proseso ng voting at counting upang masiguro ang transparency, fairness, at kaayusan. Documentation and Reporting. Itala ang anumang irregularities, reklamo o insidente at i-report ito sa ELECOM para sa kaukulang aksyon. Result Verification. Tumulong sa consolidation at tamang dokumentasyon ng election results matapos ang botohan. Section 403. Prohibited Acts of Poll Clerks. Ang mga poll clerks ay dapat manatiling neutral at profesional sa lahat ng oras. Ang mga sumusunod ay mahigpit na ipinagbabawal, campaigning or partisanship, panghihikayat o pag-impluwensya sa botante pabor sa sinumang kandidato, election interference, pag-antala, paghadlang o manipulasyon ng proseso o resulta ng eleksyon. Unauthorized disclosure, pagbabahagi ng confidential voter information o election results ng walang pahintulot. Negligence of duty, pagkabigong gampanan ng tungkulin na maaaring magdulot ng aberya o delay sa eleksyon. Ang sinumang poll clerk na lalabag dito ay maaaring patawan ng disciplinary action, kabilang ang agarang pagtanggal sa tungkulin at iba pang parusang itatakda ng ELECOM. Article 5, Voters. Section 501, Cut-off date for qualified new voters. Tanging ang mga miyembro na ang membership application ay inaprubahan ng board, hindi lalampas sa 30 araw bago ang eleksyon ang may sasama sa master list of voters at may karapatang bumoto, provided that natutugunan nila ang mga sumusunod. Nakabayad ng membership fee at minimum required share capital. Hindi delinquent sa share capital at iba pang obligasyon. Walang nilabag na cooperative laws, articles of cooperation, bylaws o subscription agreements. Nakumpleto ang continuing education program na itinakda ng board. Aktibong nakikilahok sa cooperative affairs at patronizing ng negosyo ng kooperatiba. Dapat ay member in good standing, pisikal na presence sa aga,
o aktibong nakikilahok online. Qualification to become a member in good standing. Ang isang miyembro ay may tuturing na MIGS kung siya ay 1. Aktibong miyembro ng kooperatiba sa loob ng hindi bababa sa 2 taon. W. May share capital na hindi bababa sa 25,000 pesos. 3. Aktibong patron ng mga serbisyo ng kooperatiba kabilang ang o human resource services o credit services na walang missed payments o delinquency sa loob ng 1 taon. 4. Nakikilahok sa alinman sa mga sumusunod na aktibidad o Lenten and Advent Recollection o Family Day o Sports Fest o Christmas Party o Annual Retreat. 5. Walang record ng poor service o paglabag sa Code of Conduct, kabilang ang o mabigat na paglabag o seryosong paglabag. Suspension of MIGS status. Ang suspension ay mananatili hanggang makumpleto ng miyembro ang requirements. Ang miyembrong may suspended MIGS ay hindi makakatanggap ng mixed benefits, hindi eligible saya incentives at awards, hindi makakaboto, makakatakbo o makakadalo sa AGA. Kung ang miyembro ay hindi nakadalo sa Annual General Assembly sa loob ng 2 magkasunod na taon, ang kanyang MIGS status ay masususpinde. Pagkatapos ng 1 taon ng suspension, maaari na siyang payagang dumalo sa susunod na AGA at mabawi ang kanyang mga karapatan, subject sa ganap na pagsunod sa mga itinakdang requirements. Section 502 Management Team as MIGS. Ang mga miyembro ng management team ay maaaring maging MIGS kung regular employee ng kooperatiba ng hindi bababa sa 2 taon, may 25,000 pesos share capital, walang violation sa Code of Conduct, aktibong nakikilahok sa AGA trainings, patron ng credit services na may maayos na payment record. Section 503 Master List of Voters. Responsibilidad ng ILACOM na maghanda ng Master List of Voters 30 araw bago ang eleksyon. Ang listahan ay alphabetical, classified per block, municipality, at barangay. Ito ay ibe-verify ng Member Services Officer and Manager at ise-certify ng Board Secretary. Ang hindi kasama sa master list ay hindi papayagang bumoto. Section 504 Multiple Shares. Kahit ilang shares ang pagmamay-ari ng miyembro, siya ay may isa boto lamang. Section 505 Proxy Voting. Mahigpit na ipinagbabawal ang proxy voting. Section 506 Absence in Elections. Ang miyembrong absent sa 2 magkasunod na eleksyon ay masususpinde sa karapatang bumoto at tumakbo. Article 6 Voting Centers. Section 601 Voting Centers. Magkakaroon ng blank precincts na itatatag sa bawat voting center. Ang eleksyon ay gaganapin sa space tuwing blank ng blank kada blank taon mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Section 602 Furnishing of ballot boxes, forms, and other election materials. Ang management ang responsable sa paghahanda at pagbibigay sa election committee ng lahat ng election paraphernalia tulad ng ballot boxes, forms, at iba pang materyales na kinakailangan sa pagsasagawa ng eleksyon. Section 603 Ballot Boxes. Sa araw ng eleksyon, bawat precinct ay magkakaroon ng ballot box na nasa pangangalaga at kustodiya ng ELECOM at BECOM. Section 604 Tally Boards. Sa pagsisimula ng bilangan ng boto sa bawat precinct, magkakaroon ng tally board na ilalagay sa lantad na lugar kung saan makikita ng mga watchers at ng publiko. Dito isusulat ang mga pangalan ng kandidato at ang katumbas na bilang ng boto na kanilang matatanggap. Article 7 Election Committee. Ang Election Committee ay kikilos alinsunod sa mga probisyon ng mga election guidelines na ito at ng bylaws ng kooperatiba at magsisilbing pangunahing tagapangasiwa ng buong proseso ng eleksyon. Article 8 Precinct Election Committee. Sa bawat precinct ay magkakaroon ng Precinct Election Committee na bubuin ng chairman, poll clerk at isang member na i-appoint ng ELECOM. Mga gawain ng PRECOM, magsagawa ng validation, voting at counting of votes sa kanilang itinakdang precinct. Kumilos bilang deputies ng ELECOM sa pangangasiwa at pagkontrol ng eleksyon sa kanilang nasasakupan. Gampanan ang iba pang tungkuling maaring italaga ng ELECOM. Article 9 Official Ballot. Section 901 Official Ballot.
Ang kooperatiba ay gagamit ng sarili nitong official ballot na pare-pareho ang sukat at kulay at may kaukulang control number para sa pagkakakilanlan at seguridad. Section 902, Prevention of Fraud. Upang maiwasan ang dayaan o tampering ng mga balota, ang Election Committee ay magpapatupad ng mga kinakailangang hakbang para sa safekeeping at authentication ng official ballots. Ang distribusyon ng mga balota sa PECOM ay gagawin sa mismong araw ng eleksyon at ang mga unused ballots ay babalik sa Election Committee matapos ang botohan. Article 10. Casting Votes. Section 10.01 Voting Hours. Ang Election Committee ang magtatakda ng opisyal na oras ng botohan. Section 10.02 Procedures of Voting. Ang Board of Directors sa pamamagitan ng Election Committee ay magtatakda ng mga mekanismo sa pagsasagawa ng botohan, kabilang ang preliminaries of voting, order of voting, preparation of ballots, kabilang ang para sa illiterate at persons with disability, mga taong pinapayagang pumasok sa precinct casting of ballots, canvassing of ballots, determination at declaration ng spoiled ballots, challenge of illegal voter. Section 10.03 Voting System. Tanging ang mga miyembrong may karapatang bumoto ang maaring makilahok at bumoto sa General Assembly. Ang bawat miyembro ay may iisa boto lamang anuman ang dami ng kanyang shares. Ang eleksyon o pagtanggal ng directors at committee members ay gagawin sa pamamagitan ng secret ballot. Hindi pinapayagan ng proxy at cumulative voting. Kung ang miyembrong may karapatang bumoto ay hindi makadalo ng personal, maaari siyang bumoto sa pamamagitan ng virtual platforms o electronic communication methods, kahit walang malinaw na provision sa bylaws. Sisiguraduhin ng kooperatiba ang confidentiality at integrity ng boto sa pamamagitan ng security measures tulad ng voter authentication, encryption at audit mechanisms. Ang pagdalo sa Annual General Assembly ay maaring physical o virtual ayon sa pahintulot ng board at ILECOM. Section 10.04 Minutes of Voting. Ang PECOM ay maghahanda at pipirma ng minutes of voting sa 4 na kopya na maglalaman ng mga sumusunod: oras ng pagsisimula at pagtatapos ng botohan, bilang ng natanggap na balota, bilang ng nagamit at hindi nagamit na balota, bilang ng mga botanteng bumoto, bilang ng mga botanteng na challenge, mga pangalan ng watchers na naroroon, oras ng pagsisimula at pagtatapos ng bilangan, bilang ng balotang nakuha mula sa valid ballot compartment, bilang ng excess ballots kumpara sa voter registry, bilang ng valid ballots na nakuha mula sa stub compartment, bilang ng mga balotang binasa at binilang, mga record ng protesta at aksyon ng ILECOM kung mayroon. Section 10.05 Election Returns. Ang PECOM ay maghahanda ng election returns kasabay ng bilangan ng boto. Ito ay gagawin sa 2 kopya at pipirmahan ng lahat ng miyembro ng PECOM. Section 10.06 Submission of Election Returns and Other Election Paraphernalia. Ang election returns, minutes of voting, appointment papers ng watchers at iba pang kaugnay na dokumento ay ilalagay sa 2 magkahiwalay na sobre, selyado at pirmado ng PECOM at isusumite sa ILECOM para sa final canvassing. Section 10.07 Final Canvass and Proclamation of Candidates-Elect. Ang ILECOM ay agad na magko-convene matapos ang pagsasara ng botohan upang magsilbing official canvasser sa itinakdang lugar. Maglalagay ang ILECOM ng official tally board sa isang lantad na lugar kung saan ipapaskil ang consolidated election results at pagkatapos ay maghahanda ng certified summary ng lahat ng botong natanggap ng mga kandidato. Article 11 Election Protest. Section 11.01 Jurisdiction. Ang ILECOM ang may jurisdiksyon sa lahat ng post-election protests kaugnay ng eleksyon ng Board of Directors, Audit Committee at Election Committee. Ang protesta ay dapat ihain sa loob ng 48 oras matapos ang proclamation ng resulta ng eleksyon. Section 11.02 Filing Fee. Ang sinumang kandidatong maghahain ng election protest ay kinakailangang magbayad ng filing fee na 1,000 pesos. Section 11.03 Resolution on Protest. Ang ILECOM ay magdedesisyon sa lahat ng post-election protests sa loob ng 15 araw mula sa petsa ng pagsusumite matapos ang notice at hearing. Ang desisyon ng ILECOM ay maaring iapela alinsunod sa bylaws ng kooperatiba at ang apela ay dapat maresolba ng pinal sa loob ng 30 araw. Section 11.04
Notice of Resolution. Ang ILELCOM ay magbibigay ng kopya ng resolution sa lahat ng partidong sangkot sa protesta.